What's up guys, ito panibagong topic tayo mga kababayan. Ito regarding nga po ito dito sa pagbagsak ng rating nga po ng ating Vice President sa Okta survey mga kababayan. BP Sara biggest loser sa trust performance survey ng Okta. Inilabas ng Okta Research itong Lunes, Mayo 20, ang pinakahuling trust performance rating ng top government official batay sa survey na isinigawa noong March 24 to 27 taong kasalukuyan mga kababayan. So ito mga kababayan, nabasa ko lang nga po dito sa Twitter mga kababayan, nakita ko lang. Some bad news for BP Sara supporters whose sole argument to every issue concerning the BP Sara is her good ratings. Yun nga po mga kababayan. For the first time since 2022, the Vice President has a lower satisfaction and trusting rating than President. Ayun mga kababayan. So, basahin na lang natin Tagalog mga kababayan para mas lalong maintindihan. Maraming nagulat sa resulta sa kauna-unang pagkakataon, halos pantay na ang trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ni BP Sara Duterte. Ito ay matapos bumagsak ng 9 points ang trust rating ni BP Sara halos sa buong Pilipinas. Maging ang performance ng pangalawang Pangulo ay bumagsak din ng 11% points dahil dito nangusuan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kauna-unahang pagkakataon si Vice President Sara. This is the first time it happened in 2 years. Ayun mga kababayan, bumagsak po talaga yung ratings ni BP Sara. Sa kabila ng matinding bangayan sa politika at tumataas na presyo ng bilihin, lumilitaw sa Okta survey na maliit lang ang ibinaba ng trust rating ni Pangulong BBM at Speaker Martin Romualdez. Masabi ang biggest loser sa trust performance rating ay walang iba kundi si BP Sara. Pinakamalaki ang binagsak ni Duterte sa Visayas at Mindanao, parehong negative 60%. Hindi ito magandang pangitain para kay BP Sara dahil ang Visayas at Mindanao ang tinuturing na pale week ng mga Duterte. So ayun mga malaki. So ayun mga kababayan, ayon sa mga analysts, hindi umano ito nakakatulong ang political noise bungsod ng tuloy-tuloy na prayer rally ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa nagresulta ito ng pagkawatak-watak ng mga mamamayan, ayaw din umano ng mga tao ito ng anumang uri ng destabilisasyon na posible makaapekto sa ekonomiya ng bansa. So ayun mga kababayan, para sa mga pro-Duterte, napaka-bad news po sa inyo na ito mga kababayan. Malaki po talaga binagsak ng Vice President Sara Duterte. So ayun mga kababayan, nakita ko lang at naitopic natin mga kababayan. So i-comment down below nyo naman kung anong masasabi nyo dito mga kababayan. Thank you. And magandang umaga, tanghali, hapon sa lahat po mga kababayan. God bless us all. Thank you.